Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang din po natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God at Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang Diyos. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rinaway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makikinig ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kaniyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kaniyang asawa. Dahil dito'y,
hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kaniyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon'y naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo siya sa kanila na parang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit inutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang sa umagang ito, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At alam natin na sa araw din na ito, ipinagdiriwang po natin ang linggo ng salita ng Diyos, Sunday of the Word of God. At alam natin bilang mga Katoliko, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Mahalaga sa ating pananampalataya at higit sa lahat, mahalaga sa ating buhay. Hayaan po ninyo sa umagang ito na simulan po natin ang ating pagninilay sa isang simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang may Biblia, may pag-aari ng Bible? Sino po ang mga may Bible sa inyo? Pakitaas nga ang kamay. Yung iba po walang Bible. No? Marahil bawat Katoliko may kanya-kanyang Bible. Alam niyo po, mura na lamang po ang Bible ngayon. No? Less than 200 pesos, may mabibili na po tayong Biblia. Mas mahal pa nga minsan yung panload natin eh. Diba? No? Sino po ulit ang mga may Bible? Pakitaas nga po ang kamay. Marami, no? Sino po sa inyo, pag tinanong po kayo, nasaan ang Bible ninyo? Saan nakalagay? Sa altar, very proud pa yan. Sa altar po, sa altar, nakalagay yung Bible namin. Ito po yung huling katanungan. Sino po ang nagbabasa sa inyo ng Bible araw-araw? At least kahit papano, may iilan. Kaya may assignment po ako. Mamaya ho, pag uwi ho ninyo ng bahay, hanapin po ninyo yung Bible ninyo. Punasan po ninyo. Baka puno na ng alikabok. Ano po? Kung mahalaga ang Biblia, kung mahalaga ang salita ng Diyos, dapat pinagtutuunan at binibigyan natin ng oras upang ito ay basahin. 3 bagay mga kapatid. Ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay? Una, ang salita ng Diyos ang nagbibigay pag-asa at nagpaparamdam sa atin ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung titingnan po natin ang mga kwento sa Biblia, hindi naman naging perpekto ang buhay. Marami din silang unos na hinarap, marami din silang problemang hinarap sa buhay, marami ding pagkatalo na hinarap sa buhay. Pero sa bandang dulo, mas namutawi ang pag-ibig ng Diyos. At yun marahil ang ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, na sa buhay natin, meron din tayong hirap, meron din tayong unos. Pero kung nandoon yung hirap at unos na hinaharap natin sa ating buhay, pinapaalala sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos, alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, at alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ipinapaalala sa atin na kapiling at kasama natin ang Diyos. Kaya, wag nating sabihin, ayokong magbasa ng Biblia, mahaba. Pero yan ho yung mga oras na nangungusap sa atin ng Diyos at pinapaalahanan tayo na siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At yung pag-asang ipinagkakaloob niya, ipinaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na ayaw nating basahin ang salita ng Diyos. Bakit? Mahaba. Bakit? Hindi maganda ang kwento. Kaya nga minsan, mas binibigyan pa nating pansin magbasa ng mga walang kabuluhan o walang kwenta sa buhay. Mas gusto pa nating basahin ang kwento ng buhay ng iba kaysa ang kwento ng pagliligtas ng Diyos. Mas gusto pa natin pakinggan ng mga chismis
kesa pakinggan ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala ang salita ng Diyos, nagpapaalala at nagbibigay sa atin ng pag-asa at pinapaalahanan tayo ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pangalawa, ang salita ng Diyos ang tunay at siyang gumagabay sa buhay natin. Marami, sabi ko nga ho sa inyo kanina, ang tanong ko, sino ang nagbabasa ng Biblia? Iilan na lamang. Bakit? Minsan kasi dinidepende nila ang buhay nila sa iba't ibang mga paraan. Maraming mga tao dumidepende sa mga makasalanang buhay. Dito po sa loob ng simbahan, magsisimba. Pero paglabas ng simbahan, maniniwala sa mga pampaswerte. Pero mga kapatid, pinapaalahanan po tayo na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, ibig sabihin, hinahayaan din natin ang Diyos, lalong-lalo na ang kanyang salita, na gumabay sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos, dadalin tayo sa tamang landas, sa tamang lugar, at hindi tayo maliligaw. Bakit ba maraming naliligaw sa mundong ito? Dahil ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Bakit bang maraming taong naliligaw sa mundong ito? Dahil hindi pinagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sa paggawa natin ng pagpili at desisyon araw-araw, hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumabay. Dahil dadalhin niya tayo sa tamang landas. Ang salita ng Diyos gumagabay. Panghuli, ang salita ng Diyos ay hindi nananatiling salita, kundi ang salita ng Diyos buhay. Tandaan po natin, isang buwan na ho ang nakakalipas nung ipagdiwang po natin ng Kapaskuhan. At ano po ang sinabi natin noong nakaraang Kapaskuhan? Na si Jesus ang salitang nagkatawang tao. Ang salita na nabuhay. Ibig sabihin, tunay ngang buhay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Paano? Dahil tunay niyang isinabuhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi natatapos sa pagbabasa lamang at pakikinig lamang sa salita ng Diyos ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Ang pinakamahalaga ay kung paano nating isinasabuhay ang turo ni Jesus. Kung paanong sumasalamin sa ating buhay ang turo ng Diyos. Maraming mga tao, oo nga, araw-araw nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao, araw-araw ngang nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos, anong nangyayari? Masama pa din ang ugali. Hindi pa rin nagbago, hindi pa rin gumagawa ng mabuti. Nagiging walang saysay ang salita ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin kayang isabuhay ang turo ni Jesus. Mga kapatid, ang salita ay hindi nanatiling salita, kundi ang salita na ipakikita sa ating paggawa, sa ating pagkilos. Kaya kung mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin bilang Katoliko at Kristiyano, dapat isalang-alang din natin na dapat siyang isabuhay sa buhay at puso natin. Mahalaga ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagpaparamdam ng pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, mahalaga ang salita ng Diyos dahil siya ang gumagabay at gagabay sa buhay natin. At pangatlo, tunay ng magiging makabuluhan ang salita ng Diyos kung tunay nating maisasabuhay
ang salita ng Diyos sa ating mga sarili. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa maalala po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang boses ng Diyos na nangungusap sa atin, nagpapaalala na buhay ang pag-asa, buhay ang pag-ibig, at siya ang gumagabay. At kung siya ang gumagabay, nawa sa ating lahat, makita si Jesus. Makita ang buhay ni Jesus sa ating pagkilos, paggawa, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Ang ating panalangin, Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay, at guguli nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pagpangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkalahatang tirahan at sa mga kasama nating tumira dito upang tayo'y maging mas mapag-arugat, maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo
sa pamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang mga alay na ngayon aming inihahanda, sa pag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ng kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang ating mga pinapanalangin na mga yumao, kasama na po ang ating mga mahal na yumao sa buhay. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong aming anak na Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.